Isang maulan na araw nga sa ating lahat. Tag-ulan na nga rin po pala kaya eto nga lagi na ngang naulan dito sa amin lalo na nga kapag hapon. Kapag ganito nga panahon talaga namang masarap humigop ng kape lalo na nga kapag may kasama nga itong kamote o di kaya nilagang saging na isasawsaw mo lang sa bagoong. At dahil nga masarap magsinabawon ngayon, buti nga may natitira pa nga akong isda. Kaya nga ito sasabawan ko na nga lang. Nagpakulo nga lang pala ako dito ng tubig tapos nga isinabay ko na nga rin ilagay dito yung luya at saka yung tanglad. Siyempre nilagyan ko nga rin po pala ito ng sibuyas at saka ng kamatis dahil yun nga talaga yung nagpapalasa. Pinakuloan ko na nga rin po pala ito hanggang lumabas yung mga katas ng mga rekado. Saka nga nilagay ko na nga rin po pala dito yung isda tapos nga nilagyan ko na nga rin ng mga pampalasa. At habang nga pinapakuluan ko ito dito nga sa kabila ay hinugasan ko na nga rin po pala yung mga gulay na isasahog ko dito. Mahalaga nga na hugasan natin palagi yung gulay kasi hindi natin alam kung meron nga itong insekto. At dito nga, pagkatapos ko nga hugasan ay isinahog ko na nga rin yan. Ang inilagay ko nga dito ay malunggay at saka nga yung talbos ng kamote na kinuha ko nga dyan sa may bakuran ko. Isa nga ito sa mga paborito kong pagluto ng isda. Lalo nga yung ulo ng tuna ay talaga namang panalo kapag ganito yung luto mo. Talaga namang marami kang mahihigop na sabaw. At kapag nga sumasakit na nga ulo mo ay kumain ka nga lang ng isda dahil nga napakayaman nga nito sa omega-3, fatty acid, protein, vitamin, and minerals. Nakatutulong sa pag-improve sa magandang kalusugan ng puso, utak at pag-reduce ng risk chronic diseases. O diba, hindi nga halata na nag-research pa nga ako dyan. Dito nga nilagay ko na nga rin po pala dito yung malunggay at saka yung talbos ng kamote. Nalo ko na nga rin po pala dyan tapos nga nilubog ko na nga rin yung mga gulay para nga maluto ng maigi. Kukuluin ko nga lang pala ito ng mga ilang minuto tapos nga ipapatayin ko na rin yung apoy dahil nga may iluluto pa nga ako, iinit ko na nga lang ito mamaya. Magagayat na nga lang muna nga ako dito ng sibuyas at bawang para nga sa isa pang iluluto ko. Kahapon nga ay nagpunta dito yung kapatid ko tapos nga dinalahan niya nga ako ng gulay kaya nga ito iluluto ko na nga rin dahil sayang naman. Tamang-tama nga amin, nabili nga rin pala akong mushroom sa palengke nung isang araw kaya nga ihahalo ko na nga lang dito sa iluluto kong kangkong. At dahil may natira pa akong butter dito kaya nga ito na nga lang din yung ginamit kong panggisa. Inalagay ko na nga rin pala dito yung sibuyas at saka yung bawang saka nga isinunod ko na nga rin pala dito yung gulay. Ipinagsabay ko na nga rin pala yan kasi nga mabilisang gisahan lang ito. Hinalo ko na nga lang pala yan ng hinalo para nga maluto ng pantay. Dito nga ay nilagay ko na nga rin pala yung oyster. Konti nga lang yan para nga hindi masyadong maalat. Pagkatapos nga, ay sinunod ko na nga rin pala dito yung toyo. Nilagyan ko nga lang dyan ng 2 kutsara ng toyo. Dito nga ay talagang tansya-tansyahan nga lang yung pagtimpla ko dito dahil nga baka nga umalat. Wala na nga rin pala akong nilagay dito na iba pang pampalasa kundi nga lang yung toyo, oyster at saka yung paminta lang. Hindi ka pa nakakaisip ng lulutuin mo ngayong tanghali. Bakit hindi mo subukan ito? Talaga namang magugustuhan mo to pati ng mga kasama mo sa bahay. Bukod sa mura na ay talaga namang napakasustansya pa. Nahalo ko na nga rin pala dyan tapos nga tinakpan ko at pinakulo ng mga ilang minuto. Tapos nga kumain na nga rin kami dyan. Pasensya na hindi ko na napakita. Kaya hanggang dito na lang.